Welcome to the Christian Worldview Podcast, and this ministry is under the oversight of Crossbearer Covenant Bible Church. Covenant? No, Naging covenant na. Dahil covenant na mag-uusapan. dahil, ano ba yun? Cut! Welcome to the Christian Worldview Podcast. My name is Jordan. This ministry is under the oversight of our pastor, Pastor R.C. Dunca. Pangalan ng church namin ay Crossbearer Community Church. Ano ba sabi ko kanina? Crossbearer Covenant? Tama naman. Communal. Nag-review kasi tayo ng kung anong mga tatalakayin natin. Nagkamali tuloy ako. Anyway, maganda yon para mawala rin yung kaba natin. So kasama ko ngayon si Brother Ezek from Reformed Baptist Church of Malabon. Yan, baka masabi ko Reformed Baptist Church, Reformed Baptist Covenant Bible Church. So yeah, ang pastor po niya ay si Pastor Eli. So shout out po sa lahat ng RBCM at suot-suot ko yung dito pala yung logo. Yan, Rediscover 2025. Yan, so Brother Eze, it's been a while na nakasama ka namin dito sa podcast. Kailan yun? Dati pa yun no? Ano ba yung last? Tayo nila Ivan. Yung Dorian Principle. Yung Dorian Principle. Yan. So, hello, Pastor Exley. Wala ba kayong podcast ngayon? Wala silang podcast ngayon? Save Media. Friday din sila, alam ko eh. Kaya nga, talagang intention namin na, labanan. Just kidding, Pastor X. So yeah, Brother Ezek, naging guest ka na dito, and doon sa mga bihira lang na makapanood sa podcast natin ngayon, or sa podcast natin in general, would you mind telling us a bit about yourself, anong function mo sa church, ako so on and so forth? Ako si Ezekiel, favorite color ko kulay red. Ganun ba? Ganun. Wala akong masyadong talent. Slambok. Hindi, ako po si Brother Ezekiel, member po ng local church namin sa Reformed Baptist Church of Malabon. Medyo naging busy this past months dahil nga yung preparation ng conference. By the way, salamat doon sa Panginoon sa conference natin natapos. So, naging okay naman. So, medyo naging busy. Tapos ngayon, medyo pahinga. Pero, busy pa rin kasi start na rin ng klase namin sa school. Nagtuturo rin ako sa elementary sa school ng church. Elementary? Anong subject? Christian Living. Yan yung tinuturo namin sa Christian school namin. Christian Living. Sa anong curriculum pala nun? Yung school hindi ako pamilya doon sa pinaka-curriculum, pero yung ginagamit sa Christian Living, galing kila Jeff Durbin. Yung sa Apologia. Ano yun? Kapag gumraduate yung mga estudyante doon, ano din siya? Parang hindi elementary. 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 High school at elementary at kinder. Talagang credited? Ayos, no? Yan yun ang ginagawa ko. Tapos, of course, yung mga ministry sa church. Full-time sa preaching. So, yun yung mga pinagkakabisihan natin. Tapos yung every Wednesday natin na natapos na rin yung series na to. Tapos tayo last Wednesday. Dialogical worship. Yeah. So yan, salamat doon, Brother Eze, sa konting introduction. Shout out sa ating 38 million viewers. 38 million viewers. Si RJ, Pastor Exley, Ameno, Joseph, Granada, John Cedric. Yan. Cedric. Hello po sa inyo. And pasensya na sa aming lighting dahil nasira yung LED ko dito. So, meron akong isang spotlight na pang desk. Yun yung ginamit namin dito. And anyway, regardless, tayo ay magpapatuloy sa... Circumstantial naman yan. Oo. Yan light, hindi essential. Hindi siya essential. Kahit mag-brown out. Essential yung internet. Essential yung internet. So, yeah, ang pag-aaralan po natin ngayon through hindi ko na sabihin pastor through Brother Ezek ay
Introduction to Covenant or Introduction to Baptist Covenant Theology. So, naway samahan nyo kami sa aming programa ngayon. Anyway, nakapag-pray na kami. Nakapaglaro ako ng sarap laruin ng upuan. Actually, nung nagpo-podcast ako, simula nung nag-podcast ako, tapos meron ako niyan, medyo naging mindful ako kasi nung unang podcast ko kay Bruce Gore, gano'n ako ng gano'n, tapos pinapanood ko yung live ko. Buti na lang napansin ko kagad. Pinapanood ko yung live ko, sabi ko, bakit gano'n? Kaya, anyway, this is surprising din dahil binulaga ako ni Eze na na magpupunta pala siya dito. Sinabihan niya lang ako this week. So, akala ko kasi online yung aming podcast and I think much better na ito ay face-to-face. And sa mga available dyan, yan, maaga pa. Maaga pa. So, punta kami kila JP later. So, yeah bro, simulan na natin. Sige. Topic natin is Introduction to Baptist Covenant Theology. Maganda na magsimula tayo palagi sa definition, no? Ako, pag nakikipag-discuss ako, nakikipag-debate ako, palagi ako nag-i-start sa mga definition, what is not. So, ano ang pakidefine naman, depende sa kung paano mo ito define sa iyong mga lecture, tapos kung meron kang substitute na layman definition para mas lalo ito maunawaan sa mga hindi seminarian, kagaya namin na mga layman lang sa local church. So, pakidefine sa amin, ano ang covenant theology? Maganda siguro muna na ma-define natin what is Reformed theology. Okay. Kasi ang nagdi-distinguish sa lahat ng mga tradition, at least, when it comes pinag-usapan yung dispensationalism, New Covenant theology, ang nagdi-distinguish sa Reformed in general, or confessional churches in general, is yung view sa covenant. Naniniwala tayo sa redemptive history ng Panginoon na walang relationship ang Panginoon all throughout creation na hindi sa pamamagitan ng covenant. So, ibig sabihin, kapag na-abuse yung word na personal relationship with God, tayo Reformed, medyo allergic tayo sa term na yun, sa phrase na yun na personal relationship with God. Dahil sa abuse ng mga charismatic and Pentecostal na ginawang superficial yung idea ng personal relationship with God. But in the Bible, yung relationship with God is covenantal. Ibig sabihin, if we say yung personal relationship with God, it is covenantal relationship. So, interchangeable siya. Kapag pag sinabi natin na mayroon tayong personal relationship sa Panginoon, automatically, covenantal yun. So, mahalaga yung pag-aaral ng covenant. Una, dito na strengthen yung view natin sa Panginoon bilang creator. Kailangan ng covenant dahil dun sa distinction ng tinatawag natin na creator and creature distinction. So, necessary yung covenant kasi kung walang covenant, hindi pwedeng magkaroon ng relationship ang eternal God sa humanity, sa atin as creatures. So, yun yung isang mahalaga para ma-define na ang Diyos ay iba yung kanyang existence compared sa atin na kanyang creatures. And then, of course, yung pinakamahalaga din, yung way of salvation. Pinapakita ng covenant na walang ibang way ng salvation kundi through federal head. So, yun yung masasabi natin na kahalagaan, importance, and distinction ng Reformed tradition or Reformed theology. In fact, sinabi ni R.C. Sproul na equated yung sabi ni R.C. Sproul, Reformed theology simply means covenant theology. Ibig sabihin, generally speaking, lahat ng Reformed, either ito ay Pedo-Baptist, Dutch Reformed, and then tayo nasa side nung small r. So, hindi natin kineclaim nandun tayo sa big R ng Reformed, kundi nandun tayo sa small r ng Reformed Confessional Baptist. Naniniwala tayo sa covenant theology in general. So, mahalaga yon at
ang ating i-discuss ngayon is, ang pag-uusapan natin ngayon is yung, of course, in line sa Baptist view ng covenant, pero magpo-focus tayo doon sa unang covenant, yung covenant of works. So, yun yung gusto ko ihanda na gumagalaw yung Buti na lang hindi ako dyan upo. Maano siya, no? Parang hindi ka magiging conscious. Ang sarap kasi, gumagana. Sige, so, yun. Kasi, salamat before natin itawid doon, salamat doon sa pag-clarify. Kasi, normally, parang, nagiging, nagiging common na yung term na reform. Once na embrace ka ng five solas and Calvinism, then anyone can claim. Yes. Kaya dinistinguish ko na yung Reformed, in its general sense, ay pag-hold sa some sort of covenant theology. Sa 17th century term is federal theology. Ibig sabihin yung federal headship, either ito ni Adam or federal headship ni Christ. So, yun yung nagdi-distinguish sa ibang mga tradition. You can be a Calvinist, pwede ka mag-hold dun sa five solas without being reformed. Pero, to clarify that, ngayon, modern lang yung mga ganyang mga parang pagbabago. Dati, equated yung Calvinism sa Reformed theology. At generally, naniniwala talaga sa some sort of federal theology or covenant theology. So, ganun natin dapat tingnan yung distinction ng mga Reformed compared doon sa mga modern Calvinist or mga naniniwala sa five solas. Sige. Salamat sa pag-clarify doon. Sige. Ngayon, define natin yung covenant theology. Yung covenant, in its simplest term, is ito yung, in its simplest form or meaning, ang ibig sabihin ng covenant is mayroong dalawang party. So may dalawang kind ng covenant, medyo malalim yung mga term, monopleoric at saka dipleoric. Pag sinabi nating monopleoric covenant, hindi equal yung party. Ibig sabihin, isa lang yung nag-i-impose ng mga stipulations, reward, laws, hindi equal yung dalawang party or two or more party. Hindi equal. Monopleoric. Isa lang yung nag-i-impose ng terms ng covenant. Yung isa namang kind ng covenant is yung tinatawag na dipleoric. Ito naman yung covenant ng equal. Equal yung dalawang party. Okay. So, yung mga tipan na equal, ito ay tipan between man, equal marriage, equal yung party. Yun yung example ng dipleoric. Yun yung mga, tsaka yung mga historical covenant in the Old Testament na may tipanan yung tao sa kapwa-tao, nakikipagtipan, so equal yung party. So, pwede nating sabihin na lahat ng tipan ng Panginoon, ano man yung nature nito, ito man ay covenant of grace, ito man ay covenant of works, lahat ito ay monopleoric dahil ang Diyos ang nag-i-impose ng term. Nagseset ng term. Siya yung nag-i-impose. So, yun yung simpleng definition ng covenant. Kasunduan ito or covenant between two or three parties. So, mayroong isang side at may isang side. And then, meron silang mga laws na pagkakasunduan. And then, may curse sa paglabag dito. And then may reward sa pagsunod. So pwede nating tingnan sa ganung kasimple yung covenant. At ganun yung relationship ng Diyos kay Adam and Eve. Diba sa Genesis 1:26, nilikha ng Diyos si Adam and Eve according to his image, male and female. And then pagkatapos ng creation na yon, nagbigay siya ng mga laws. Binigay niya na isasubdue niya yung whole earth, i-cultivate niya yung whole earth, yung trabaho ni Adam. Those are positive commands. Mga positive commands. Si Adam is a prophet, priest, and king of the Garden of Eden. So siya yung nangangalaga doon at ang command sa kanya is to extend the Eden into the whole earth.
So yun yung tinatawag natin na creation mandate. At part yun ng kanyang Dominion mandate or creation mandate. Yun yung ibinigay na utos sa kanya. And more specifically, yung positive law talaga na ibinigay is yung utos na sabi doon sa Genesis 2, pwedeng kainin ang lahat ng mga bunga ng punong kahoy. Diba sabi doon? Pero pinagbawal yung tree of the knowledge of good and evil. So, positive law yun. Nagbigay ang Diyos, nag-impose siya ng covenant at kasama doon yung kanyang law na dapat i-obey ni Adam. Okay. So, yun yung isang specific na pakikipagtipan ng Diyos kay Adam. So, yun yung tinatawag natin na covenant of works. Okay. Na di ba sabi ng Romans 3:23 na for all have sinned and fall short of the glory of God. So kadalasan ini-interpret natin 'yon na nasuway lang natin yung sinful tayo, nasuway natin yung kautusan, and then hindi tayo nakaabot sa standard ng Panginoon. Yes. Primarily hindi ganun 'yun. Yung word na glory is eschatology. Ibig sabihin, ang sinasabi doon ni Apostle Paul, yung intention na eschatology kay Adam ay hindi niya naabot because he disobeyed the covenant of works. So, kaya may sinasabi yung mga Reformed na eschatology precedes soteriology. Dahil ang unang pangako kay Adam is not soteriology, is not salvation. Dahil hindi niya yun kailangan. Yes. So, ang reward niya is yung kanyang eschaton. Dinefine niya yung purpose and meaning kung bakit andyan ka. May kailangan niyang ma-receive yung eschatology at kasama nga doon yung dominion na extend ni Adam yung Garden of Eden sa buong mundo. Special place yung Garden of Eden . So as prophet, priest, and king, as federal head ng creation, siya yung trabaho niya as king na pangunahan, maging yung dominion mandate niya, and then to guard the Garden of Eden, and then to cultivate the Garden of Eden, at para siya ang maging theologian ni Eve as prophet, and then as priest, siya yung sumasamba sa Panginoon. So yung mga elements na yun, available na yun sa covenant ni Adam, yung tinatawag natin na covenant of works. And sa bawat covenant, may mga specific ordinances. Yes, meron. May mga specific sacraments. So, walang hindi rin tayo allergic dun sa term. Hindi. Pero maganda yung point mo na walang covenant na walang sacrament. Ibig sabihin, even doon sa Garden of Eden, may sacrament ang Panginoon sa kanila. Ang ibig sabihin kasi ng sacrament, ito ay physical na reminder ng Panginoon ng kanyang faithfulness. At doon, sa Garden of Eden, ang sacrament doon is yung Tree of Life. Na nandun yung nakikita nila doon yung Tree of Life. May mga so aware sila aware sila na sacrament yun. I believe so. Okay. May mga iba't ibang view pa tungkol. Maliban pa doon sa aware sila kung ano yung Tree of the Knowledge of Good. Aware sila doon. Aware sila kung ano yun. Yung sa view ko, yun ay scripture, word of God yun. Commandment ng Panginoon. And then yung Tree of Life is sacrament nila. Okay. So, kumbaga kung ano yung ginagawa natin sa church, available na yun sa Garden of Eden. Yun yung prototype. Tama, prototype na bagay. Iba lang yung application sa kanila. Iba. Hindi for salvation. So yung essence ng sacrament is even transcovenantal. May mga nagbabago lang siya ng application. So makikita natin doon sa Garden of Eden, may word of God or commandment, yung Tree of the Knowledge of Good and Evil, na bawal nilang suwayin yung command na yon. And then yung sacrament ng Tree of Life. May iba't ibang view about sa Tree of Life na presento ni G.K. Bill sa kanyang Biblical Theology. Maganda yung book na yon nung nabasa ko yon. Biblical Theology. Yung Introduction to New Testament yata, or yung Biblical Theology ni G.K. Bill pala. Hindi. Biblical Theology yun ni G.K. Bill. Mayroong siyang present na view doon. Mayroong nagsasabi na yung Tree of Life as sacrament ay tinitingnan lang
Tinitingnan lang nila Adam and Eve. Pag nakikita nila yung tree of life, ano na yun? Visible reminder. Visible reminder na ng Panginoon. Ako i-extend ko yung view. I-present din to ni G.K. Bill. Though hindi dogmatic si G.K. Bill. Pero for G.K., dun sa present na view ni G.K. Bill is kinakain na nila yung tree of life. Oo. Kasi yung sacrament, kasi isa lang naman yung pinagbabawal. Isa din malinaw naman doon sa command na pwedeng kainin ng lahat, isa lang yung bawal, yung the tree of the knowledge of good and evil. Yun lang yung fruit na bawal, yun lang yung forbidden fruit. So I assume na yung tree of life ay kinakain na nila. Ang isang nai-enjoy na nila. Yun yung visible expression, preaching ng faithfulness ng Panginoon as creator. So, kapag binasa natin yung Genesis 2, nung nag-scripture reading kami last Sunday, binasa namin yung Genesis 2, may naging point ako doon sa scripture reading namin na lahat ng mga provisions ay ibinigay kay Adam. Balikan natin yung Genesis 2. Genesis 2. Anong? Actually, yung buong part ng Genesis 2, pinapakita dyan yung na lahat ng provision ay ibinigay kay Adam and Eve. Kay Adam particularly. Sa Genesis 2. Ang aming naging scripture reading last time is I think 10 or 9 kung di ako nagkakamali. Diyan sinabi na may pleasant in the garden, that tree of life was in the midst of the garden and the tree of the knowledge of good and evil. So magka-partner yung dalawang tree na yon. So dinefine lang doon. Tapos dito sa mga susunod na binigyan siya ng power na magpangalan. Ilagay dyan yung name, yung mga Dominion. Dominion. Tapos sa verse 16, yes. 'Di ba? Nung create yung garden, verse 15, the Lord took the man and put him in the garden of Eden and work it and keep it. So yun yung sabi ko kanina, as prophet, priest and king, trabaho ni Adam na i-cultivate, to guard the garden. And then, yung sabi doon, and the Lord God commanded the man. So, ito na yung covenant. Nagbigay siya ng tipan, nagbigay siya ng utos. Siya yung sinasabi ko na monoplioric. Siya yung nag-demand ng term. One-sided yung demand. Sabi doon, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil, and you shall not eat, for in that day you eat of it, you shall surely die. So while hindi pa siya ganun ka-exhaustive, tsaka hindi present yung salitang covenant. Hindi present yung salitang covenant, pero nandun na yung element. May law, and then mayroong curse. Okay. So nagbigay present yung element ng covenant while hindi present yung term na covenant. And then dyan na pagdating wait lang bro. May curse pero walang explicit na sinabi dito yung reward. Wala. So yun actually yung 'di ba yung parang contention ng iba na paano ito naging covenant of works? Yung mga ganyang mga texts, tayo ay naniniwala sa progressive revelation. Ibig sabihin, yung ganyang mga texts ay pinapalinaw, sabi ni Richard Barcelos, sa mga subsequent revelation. Okay. Yung mga naunang revelation ay kina-clarify, nililinaw sa mga succeeding na revelation. Halimbawa, 'di ba yung Mosaic Covenant, may reward 'yon. Clear doon na may reward. Sila ay mananatiling people of God, yung prosperity in the land, nandoon yung reward. 'Di ba? Yun yung land with milk and honey, nandoon yung reward. So explicit 'yon na may reward. Pero pagdating sa Hosea 6:7, pinag-isa yung covenant ni Adam at ni ng Hosea 6:7. Hosea 6. Sabi dito, but like Adam, they transgressed the covenant. There they dealt faithlessly with me.
Ibig So, may sabihin, covenant. may covenant. May covenant doon. Oo While nga, no? hindi na mention yung word na covenant, Oo. nung later revelation, na ininterpret na nung ni Hosea na covenant yun. Okay. So, yun yung point natin. So, by implication, while hindi present explicitly yung reward, pero mamaya titingnan natin na may reward doon. Dahil kapag tinignan natin yung ginawa ng Panginoong Kristo, may reward yun. So going back para lang ma-establish natin kasi ang ganda eh. Nag-uumpisa pa lang tayo pero ang ganda na ng mga na-lay down natin ng mga foundation. Kasi sinabing covenant, ito ay pwedeng 2 or 3 parties. Pero sa case ng Panginoon, siya yung nagsiset ng terms, monopleoric. Ito, yung nature ng covenant na ito is monopleoric. And then, ang elements ng covenant is meron itong command, meron, stipulation, tapos reward and curse. Nice. So, yun yung simpleng... Tapos, meron pang sacrament. Yun yung hindi nawawala sa lahat ng covenant ng Panginoon. At ulitin natin na yung nature ng covenant of works ni Adam is not salvific dahil hindi naman nila kailangan ng salvation. So, yung nature noon is glory. Ibig sabihin, eschatology. Nice. So, yung promise doon is not salvation dahil hindi naman nila need nung salvation dahil perfect sila. Okay. Kundi yung better mode of existence or tinatawag natin na eschatology. I-qualify mo bro yung salitang perfect. Baka mamaya ma-mispresent ka ng yung pagiging perfect noon, hindi ibig sabihin kapantay sila ng Panginoon. So, yung pagiging perfect noon ay wala silang kasalanan. Yun yung isa nating makikita na wala silang kasalanan, mayroon silang perfect communion sa Panginoon. Nandoon yung personal relationship, covenantal relationship nila sa Panginoon, walang sakit, walang away, wala lahat ng mga misery, walang kamatayan. Yun yung ibig sabihin ng pagiging perfect. Hindi siya perfect in the sense na kapantay siya ng Diyos. Yes. So kaya nga nilida natin kanina na necessary yung covenant because of the creator-creature distinction. Walang pakikipagrelasyon ang Diyos sa tao, sa creature, ng labas sa covenant. So lahat ng pakikipag-relationship ng Diyos, either ito kay Adam sa Old Testament, sa Israel, and then sa church, ay laging nasa covenantal setting. So, yun yung sinasabi natin na yung covenant of works ay general minimum ito, irreducible minimum ito sa Reformed Federal Theology. Okay. So, lahat ng mga Reformed, either ito man ay Paedo-Baptist or sa ating mga Confessional Baptist, ito ay given na yung covenant of works. Both Federal Theology ay naniniwala sa tinatawag natin. Ang iba ay Covenant of Life. Yung allergic sa works na term, tinatawag nila itong Covenant of Life, Adamic Covenant. Pero yung mas kilalang term is Covenant of Works. Dahil based ito sa obedience ni Adam. And it must not be confused with salvation. By works. Hindi, kasi nga, hindi salvation yung reward doon, kundi eschatology. Tapos, yung pagkakaiba pa ni Adam, siguro, pag nag-progress yung ating series, kapag nandun na tayo sa Mosaic Covenant, makikita natin yung work principle ng Mosaic Covenant. Pero ang pagkakaiba ng Covenant of Works ni Adam, sa lahat ng ibang mga covenant, like yung Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant, Davidic Covenant, ang malaking pagkakaiba, while nandun yung works principle, ang malaking pagkakaiba ng Covenant of Works ni Adam, hindi pa sacrificial yung system. Yes. Pagdating after the fall of man, naging sacrificial na yung system. I believe, ang view ko, noong binihisan sila ng balat ng animal, diba, noong nakahubad sila Adam and Eve, and then ginawan sila ng Panginoon ng damit, I believe yun na yung first sacrifice, first for sin. Binigay sa kanila at yun ay typology ng righteousness ng Panginoong Jesucristo. Pero ang pagkakaiba, dahil wala pang kasalanan, hindi necessary yung sacrificial system. And after the fall, lahat na ng transaction ng Panginoon
is laging mayroong sacrifice. Ibig sabihin, naging sacrificial system na yung nangyari dahil sa kasalanan. Okay na. Tapos na. So, may gusto ko pang i-clarify doon o mag-proceed na tayo sa susunod? Pwedeng i-proceed natin. Okay. Anong susunod na ikaw na lang mag-set ng pace, tapos ang gagawin ko na lang is taga-clarify, tapos if ang tawag dito, ayun, taga-clarify, tapos if may nakita ako na kailangan nating prone to misrepresentation. Kagaya nung napag-usapan natin kanina na gusto kong i-extend yung discussion dun sa walang term na covenant na na-mention. Walang blessing na na-mention. And therefore, hindi yun covenant. Dahil hindi present yung mga word na yun. Ang tawag doon ng mga theologian is word thing fallacy. Word concept. Word concept fallacy na... Kay Richard Barcelos ko na si Richard Barcelos. Yung isang ginamit ko rin na reference do sa mga handout ko ng lecture na ito. Yung marami na akong lectures. Isa yun sa ginamit ko, yung book ni Richard Barcelos. So, sabi ni Richard Barcelos, yung argument is hindi nabanggit yung covenant until Genesis 6. Sa Genesis lang nag-occur yung word na covenant or berit. Sabi ni Barcelos, this objection assumes that if a word is not in a text, its concept cannot be there either. Ang tawag daw dito is word thing fallacy. So, malinaw, maraming mga text sa scripture, for example, sa Acts 2, para lang makita natin na naki-theologize ang Biblia. Hindi tayo umiwas theologizing. So, halimbawa, si Peter, sa Acts 2, nung nag-preach si Peter sa Pentecost, nung Day of Pentecost, nag-preach si Peter sa Acts 2, and yung isa sa naging reference says ni Peter sa kanyang sermon is Psalm 16:8-11. Yun yung preach niya. So, isa sa naging reference niya. Pero nung preach niya na ito, ginamit niya yung word na resurrection. In-include niya yung word na resurrection and Christ na hindi yun present sa Psalm 16. So, ibig sabihin, nag-theologize si Peter. Dahil nga si Christ yung fulfillment ng Psalm 16. So, ginamit niya yung word na resurrection and Christ. So, hindi porket absent yung word, ay hindi na present yung concept. Yes. Dahil nga, yung isang naging proof natin, yung Hosea 6:7, malinaw doon. Galing nga nun. Na while hindi ba nabanggit yung word na covenant, ay ininterpret na ng Hosea na covenant yung sinuway. Kung paanong ang Israel daw ay sumuway sa tipan, ganun din yung ginawa ni Adam. Parallel sila, sumuway din si Adam sa covenant. At for me, pero ang pinakamabigat din na argument is yung sinabi ng Romans 5:14 talaga. na si Adam daw is a type of who was to come. Si Adam is a type of him who was to come. So, ibig sabihin, si Adam ay type ni Christ. Ibig sabihin, parehas silang mga federal head, mga covenant head. Sila ay covenanted. Si Adam ay sa first creation and si Christ sa new creation. So, parehas silang federal head. At pag-uusapan natin to sa mga susunod, may reward yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yes. Yung kingdom, isa na yung kingdom, ang pangako doon, siya yung magmamana ng pangako, yung Davidic king, siya yung give you the nations, your inheritance. Siya yung mga reward if mau-obey ng Panginoong Jesucristo yung covenant na binigay sa kanya. And then kasama rin dito yung salvation natin. Yes. So, pwede natin, ano man yung truth dito sa covenant na ito kay Christ, truth din ito kay Adam. Bagamat hindi binanggit yung reward. Pero assume yun kasi dalawa na yung proof natin, yung Hosea 6:7 and then yung kay Christ. So, may reward doon and may curses. So, pwede nating tingnan sa
Ganon. Sabi quote ko lang si Samuel Renihan, sa if bago kayo sa covenant theology, ang may recommend kong book, maganda to yung The Mystery of Christ ni Samuel Renihan. Iba nabasa ni Franz, tama? Oo. Marami na ako nabasa mga books about covenant theology. Excellent yung mga books na yon. Pero masasabi ko yung nag-refine ng view ko. Do meron ako mga some disagreement kay Renihan. May some disagreement ako. Pero yung nag-refine ng view ko when it comes sa covenant theology is itong book na ito, yung The Mystery of Christ. Quote ko lang yung sabi ni sa page 62, sabi ni Renihan, by placing Adam in the Garden of Eden as a worker, yun yung binabanggit ko kanina, siya ay prophet, priest, and king. As a worker, God granted to Adam a particular realm to rule, a sphere of sovereignty. God placed Adam as king over garden. God's rule would be established within the sphere through Adam. Eden was Adam's kingdom and he was its king. So, magkapareha sila ng Panginoong Jesucristo. Si Christ ay prophet, priest, and king. Ganon din si Adam. So, dito papasok na hindi nagawa na fulfill ni Adam yung kanyang work as king. 'Di ba doon sa fall of man, while si Eve yung unang natukso, pero katabi niya si Adan, 'di ba? Binigyan pa nga siya, 'di ba? So hindi niya na-guard yung Eden. So, sinabi ng scripture na hindi si Adam yung na-deceive. Oo. Kusa siya talaga. Kusa siya. Mas mabigat 'yun. Oo. Na si Eve yung na-deceive pero si ginusto niya. Ibig sabihin, sa kanya nagmula, sa kanyang pagbagsak yung kasalanan, hindi kay Eve. Kasi nga, wala namang separate authority si Eve. Hindi si Eve yung federal head. Si Adam yung father doon, yung husband doon. At siya yung nagkasala talaga, ultimately. Kaya, ang binabanggit ng scripture sa Romans 5, sa pamamagitan daw ng through one man, all have sinned. At pumasok all died. At pumasok ang kasalanan. So, may pagkakapareho. True, sabi ng Romans 5:17, sa pamamagitan din ng isa, ibinigay yung biyaya ng kaligtasan kung sinong mananampalataya sa kanya. So, mayroong parallel, pero may pagkakaiba. So, ang parallel is pareha silang may dominion mandate. Ang pagkakaiba, hindi ito nagawa ni Adan. At dahil hindi ni Adan nakuha yung eschatology na yun, kinailangan. Kumbaga, si Christ yung magpo-fulfill noon. Siya yung true Adam. Si Adam ay type lang. So, si Christ yung true Adam na nagdala ng eschatology. Naisingit na dito yung redemption. Kasi may kasalanan na. Pero hindi pa rin nawawala yung original. Yung eschatology ng Diyos sa creation natin. Kasama yun. Kasama. Mas naging mas naging beautiful pa. Kasi because of redemption. Gawa ni Christ na binayaran ng ating mga kasalanan. Pero, ang maganda dito, hindi nabali. Hindi na wala yung plano ng Panginoon ng eschatology. Si Christ yung nag-fulfill. Yes. At ngayon, nandun na tayo sa new creation. Kung saan yung first Adam, hindi niya nadala ito. Si Israel, hindi rin nila kayang dalhin to. Pero si Christ lamang as God-man, siya yung nagdala nito sa atin, ng ating eschatology. So, kaya tama yung sinasabi ng mga Reformed na eschatology precedes soteriology. So yun yung beauty ng covenant of works. To deny covenant of works, in a way, to deny the works of Christ. Kasi ganun. Kasi parallel nga. Parallel sila. Hindi ako may sabi nun. Si Pablo sa Romans 5, pinarallel niya na parehas yung covenant of works. May obedience, may reward, may curse. Ang natanggap ni Adam dahil sa kanyang pagsuway is curse. Kay Christ, yung reward. By the way, yung covenant of works ni Christ, hindi ito yung, may view na ito yung Mosaic covenant. Hindi. Yung covenant of works ni Christ is yung tinatawag na covenant of redemption.
Ito, ano rin to, dipleoric din to. Yes. Kasi equal yung party. Isang God na may yung 3 person nagtipan, yun yung tinatawag natin na eternal sa covenant. John 17, mababasa natin diba? yan. So, mayroong tipan doon, may tipanan doon. Yun yung tinatawag na covenant of redemption. So, yung covenant of works ni Christ, kung paanong covenant of works din yung Mosaic covenant, tinupad niya yung covenant of redemption in the context of Mosaic covenant. Ultimately, ang tinupad niya ay yung covenant of redemption. While in the context of Mosaic covenant, as covenant of works for him, but essentially and ultimately, he obeyed the covenant of redemption. Yes. Kasi maraming problem kapag Mosaic covenant lang yung tinupad ni Christ. Kasi ang blessing ng Mosaic covenant is physical. Yes. Hebrews 9:13, maging sermon ko to Sunday. Yung ginagawa doon ng mga sacrifices doon is for the purification of the flesh, temporal and national. Yes. Pero pagdating sa covenant ni Christ, for the purification of conscience. Related ito sa Jeremiah 31 na yung promise ng new covenant ay pagbibigay ng bagong puso, regeneration, na hindi ito promise ng old covenant. Limited lang sa land ng Canaan. So, kapag kung Mosaic covenant lang yung tinupad ni Christ, sa kanyang covenant of works, temporal blessing lang yung marireceive natin, hindi eternal blessing. Naalala ko nung nagkaroon ng discussion sila Jezreel, tapos Leonard, sila R.D. Pineda. Tinanong niya yan na kung ang na-fulfill lang ni Christ ay yung Mosaic. No? And ang promise nito is yung land, Canaan, prosperity. Physical, temporal, madaling salita. Then paano tayo naka-obtain ng eternal salvation? So, kaya naniniwala tayo yung... And sa NCT, wala silang covenant of redemption, right? Oo. Pero may strand ng NCT na naniniwala sa, in a way, type ng covenant of works. Okay. Yung tinatawag na progressive covenantalism. Sila Wellum, yung book nila na Kingdom Through Covenant. So, naniniwala sila doon. Good thing, naniniwala na sila doon. Kasi malaki yung implication nun sa Romans 5. Yes. Na pinaralel ni Apostle Paul yung nangyari kay Adam at doon sa pinulfill ng Panginoong Jesucristo. Kaya naniniwala tayo na ang tinupad ni Christ ultimately ay yung covenant of redemption. In the context of Mosaic covenant. Kaya di ba, si Christ ay born under the law, nandun lahat yung mga ceremonial. So, ginawa rin ng Panginoong Jesucristo, di ba? Matthew 5:17, I came not to hindi para sirain yung kautusan, not to abolish it, but to fulfill it. So, tinupad ni Christ yung Old Covenant, yung Mosaic Covenant particularly. Pero essentially and ultimately, ang tinupad ng Panginoong Jesucristo ay yung covenant of redemption. To also give nuance doon. Nuance. When we say pinulfill yun ni Christ, ibig sabihin, again, yung sinabi ko kanina, in essence, sa New Covenant, meron pa ring mga ceremonial aspect. Meron pa rin mga ceremonial. Nagbabago yung positive law. Tawag yan mga positive laws. Nagbabago. Pero nananatili. Di ba napag-usapan natin kanina na bawat covenant ay mayroong sacrament. Noahic covenant, ang sacrament doon ay yung rainbow. Sa Mosaic covenant, may mga Abrahamic covenant, yung circumcision of the flesh. And then sa Mosaic covenant, yung mga iba't iba nilang mga sacrifices, may sacrament sila doon. Sa New Covenant, ay ang sacrament na natin, ang pagkakaiba ng sacrament natin, hindi type and shadow. Yung mga sacrament in the Old Covenant ay mga types and shadow. Sa atin, it's reality. Wala ba tayong na-preempt na lesson? Wala naman. Wala naman, okay. Nasa ano pa rin naman. Okay, good. Nasa pinag-uusapan. Continue. Wala na yun sa atin pinag-uusapan, pero related pa rin naman. Yung point na lahat ng covenant ay mayroong sacrament. Kasi aware naman tayo doon sa full, yung mga theology ng iba na full stoppage na. Discontinue na itong mga bagay na ito. Wala na tayong ceremonial aspects ngayon. Completely, moral law lang yung transcendent. So,
Ang pagkakaiba lang nung sacrament ng New Covenant, hindi siya type, kundi realization siya. Hindi siya kagaya nung sacrament ng Old Covenant na type ng greater reality in the New. So, ba yung circumcision of the flesh, type siya ng regeneration or pagbibigay ng sa Jeremiah 31, yun yung type niya, yun yung tinuturo niya. Sa atin, hindi na ganun. One in essence na yung mga sacrament natin sa New Covenant. So, ganun natin tinitingnan yung mga sacrament. And then, balik natin doon sa Covenant of Redemption. Ito yung isang distinction ng mga Baptist. Baptist Covenant Theology ito. Yes. Kaya, yun yung position na i-uphold natin. Mention po kanina, yung circumcision. Ang isang malaking pagkakaiba, kaya ko dinidiin kanina yung Covenant of Redemption. When it comes kapag pinag-usapan yung ecclesiology, yung mga kaibigan natin, mga Pedo-Baptist, yung ecclesiology nila is kinukuha nila sa Abrahamic Covenant. Kung saan meron dong provision na you and your offspring. So, okay, ulit nga nun, ang pinagkukunan ng kanilang ecclesiology, yung membership sa church or sa Covenant of Grace or sa New Covenant, sa mga Pedo-Baptist, is related sa Abrahamic Covenant. Dahil nga naman sa Abrahamic Covenant, yung transaction is you and your offspring. So, kung same Covenant of Grace, nagbago lang ng mode. Dati ay circumcision of the flesh, ngayon ay baptism. So, yun yung theology nila. You and your offspring, applicable sa New Covenant. Tama ba ako? Parallel yun. Oo. Kaya ibig sabihin, same Covenant of Grace with distinct administration. In-administer yung Covenant of Grace sa Old Covenant at yung membership doon is through the circumcision of the flesh. So, ganun, kung binigay na yung baptism, nananatili yung transaction na you and your offspring and therefore kasama yung mga bata. Yun yung masasabi natin na Pedo-Baptist ecclesiology based sa Abrahamic Covenant. Sa ating bilang mga Baptist, hindi natin kinukuha yung ecclesiology natin sa type, kundi sa anong tawag dito? A prototype yata ang tawag dito sa Covenant of Redemption. Ibig sabihin, kinukuha natin yung ating ecclesiology hindi dito sa type na a shadow, kundi doon sa Covenant of Redemption. Kung saan, sa Covenant of Redemption, si Christ, pine-federal head niya yung mga elect. Mga elect lang ang kanyang ang member doon sa Covenant of Redemption. So, nangako siya na mamamatay siya, nagbigay ang ama ng law ng mga utos na dapat niyang sundin. Ang maganda yung ni Thomas Watson yata kung hindi ako nagkakamali, yung John Flavel, A Father's Bargain. Inano niya yun, nilarawan niya yung kung ano nangyari sa Covenant of Redemption. So, mayroon doon na mamamatay ako doon sa mga sinner na ito. Ibig sabihin, mga elect yun. So, sana makita mo yung distinction. Sa Pedo-Baptist, doon sila nakadikit sa Abrahamic Covenant. Tayo mga Baptist, sa Covenant of Redemption. So, yun yung mini-mirror natin sa church na mga elect lamang yung magiging member, mga believer. Kasi, may bagong puso. Kasi sa Covenant of Redemption context, elect lang yung mga member. Mga elect lang. So, mini-mirror natin yun. Now, pwede mag-argue yung isang Pedo-Baptist. Nagpapapasok din naman kayo na unregenerate. Oo, na mga unregenerate na nag-a-apostate. Or hindi kayo sure. Hindi kayo sure. Well, totoo yun na nakakapagpapasok tayo. And both propositions are true, to be fair. Na ang isang local church is a mix of believers and unbelievers. So, totoo yun na pwedeng may makapasok illegally, even yung mga unregenerate or mga reprobate inside the church. Kaya, ako, dinidistinguish ko yung local church as an institution and Covenant of Grace. Hindi ito yung external, internal membership, kundi totoo, sinabi rin ng confession natin na hindi perfect yung church. So, mayroon talaga makakapasok na unregenerate. Pero ang malaking pagkakaiba,
Yung Federal headship. Yung in respect naman sa mga Pedo Baptist, pinag-uusapan lang natin to as a Baptist view. Ang malaking pagkakaiba, yung mga Pedo Baptist, pinapapasok nila by virtue of covenant. Dahil yung anak ko ay part ng covenant, dahil ako ay part ng covenant. Ang parent, kasama dito yung mga anak ko, kasi nga yung Abrahamic covenant. So paano pag hindi na confirm yung baby? Lumaki siya na hindi mananampalataya. Napatunayan, assumption na regeneration yung presumptive regeneration. So, what if hindi? So, for me, ang tingin ko doon, sumablay yung covenant. Versus sa Baptist view, hindi yung covenant yung sumablay. Parang ganito, no? Ang view ng Pedo Baptist is kabilang ito sa covenant, and then pag hindi sila na-confirm, then pwede pala ng isang nasa loob ng covenant. Oo, pwede pala na pine-federal head ni Christ ang isang unregenerate. Nasa loob ka ng covenant at mawala ka doon. Mawala ka doon. Yun yung problem. Naniniwala tayo sa eternal. At saka naniniwala tayo sa particular redemption na hindi masasayang, powerful yung blood ni Christ. Naniniwala tayo sa particular redemption na kasama ng covenant of works niya na maging effective yung kanyang blood for the salvation of his elect. Ibig sabihin, effective ito for their justification, sanctification, glorification. Powerful enough yon to save. Yes. So, kung ang isang bata na member ng covenant of grace, pero hindi siya na-confirm, napatunayan na hindi siya believer, so, meron palang pine-federal head si Christ na hindi naligtas. Versus sa Baptist, paano yung Brother Ezekiel? Meron din namang apostate, may mga nag-a-apostate na naman sa Baptist Pero ang malaking pagkakaiba, hindi sa virtue ng covenant. Because of their virtue ng faith, false profession of faith. Hindi dahil sumablay yung covenant ni Christ, kundi illegally, pumasok sila sa church. Ano yung sinabi ni John, di ba? They went out from us because they are not of us. Sabi din ni John, if talagang hindi sila haalis. So, ibig sabihin, hindi talaga sila naging member ng covenant of grace. So, versus sa Pedo Baptist position na hindi ko to inilalagay sa kanilang bibig, kundi by implication, sa understanding ko, is parang nagkakamali yung covenant of grace kapag hindi na confirm yung bata. And fair question din naman yung nakikita ko din naman tong question na ito kay Pastor Eli doon sa kanino nga ba yun, kay Chris Perron. Tinatanong niya kung sino nga yung federal head ng bata. Ang consistent Pedo Baptist, ang sasabihin niya si Christ. So, yun yung consistent. At magandang sagot yun. So, yung mga implication lang na yan, halimbawa, hindi siya na-confirm. Ibig sabihin, federal head ni Christ, mayroong part ng kanyang federal headship na hindi true believer, na hindi elect. Kaya, mahalaga yung understanding natin sa covenant of redemption as applied sa ating ecclesiology. Ito yung mini-mirror natin. Pwede tayong magkamali as a church, pero yun yung mini-mirror natin sa ating church na ang maging member is regenerate. Bilang pangako ng Jeremiah 31, bibigyan sila ng bagong puso at makakapanampalataya sila. Nice! 8:57 na. Okay. May mga, ano pa ba tayo? May mga gusto ko pang idagdag doon, pero, or, na-exhaust mo na sa tingin ko, okay, bare minimum. Okay na yun. Okay para na ano, di ba? Hindi naman masyadong mahaba. Hindi masyadong mahaba, hindi masyadong loaded. At least na-discuss natin doon yung, nadaanan natin doon yung pinaka, yung definition, yung ng Reformed theology, yung pinaka-nuance nun, yung context nun, tapos yung definition ng what is a covenant, what is a covenant of works, tapos yung parallel ni Christ and ni Adam, kung ano yung na-fulfill ni Christ, tapos yung sa difference ng Pedo Baptist system and Baptist system. May nag-message sa akin, wait lang. Okay. Akala ko, Kai, nanonood ka ng ano namin. Akala ko, Kai, nanonood ka ng ano namin podcast na.
Iba yung message. Anyway, so, tingnan ko lang kung meron tayong question dito, ha. Yung term ba na 1689 federalism, doon ba nanggaling yon sa pag-emphasize lang ng two federal heads or saan galing yung term na 1689 federalism? Ano nga ba yung 1689 federalism? Yun yung mga makukulit yata yung mga 1689 federalist. Makukulit nga sila. Yari tayo dyan. Okay. May misconception dyan sa term na 1689 federalism. Okay. Napapansin ko na pag federalist ka ba? Equated sa 1689 federalism. Nabanggit ko kanina na lahat ng covenant theology is federalism. Yes. Nakakaiba lang sa confession. Either ito ay Westminster Confession, Westminster Federalism, diba? Or 1689. Interchangeable yung covenant sa covenant theology. So, akin, valid naman yung term na 1689 federalism to distinguish sa ibang pero mas prefer ko yung particular Baptist covenant theology. Para lang mas kailan mo na-realize na mas? Hindi, matagal na. Matagal na ba? Tagal ko na yung inaaral na. Bakit na hindi natin i-redeem yung term na particular? Or pwedeng confessional? Ito na lang, question ko. Hindi ba bago yung, gamitin ko na lang yung term, na 1689 federalism? Bago yung type, yung nickname na yun. Pero yung concept, framework. Si Pastor Ken Moralde, magaling siya sa history. So, pag nagkakintuhan kami. Pastor Ken! Nagkakintuhan. Although meron na ako naaral sa history ng Baptist Covenant Theology, pero siya, iba yung knowledge niya. Yung pwede natin i-guess yun. Siya talaga yung nag-aral talaga ng about sa history. So, hindi siya bagong concept. Bago yung term na 1689 federalism. Pero yung concept is, ito na yung paniniwalaan particularly si Nehemiah Cox. Providentially lang, 1688 namatay siya. Kaya hindi siya napasama sa asignatory ng 1689. So, pero si Nehemiah Cox, naging contemporary niya si John Bunyan, nagkasama sila sa church. And then, yung kanyang co-pastor si William Collins. Kaya di ba yung kapag ni-research mo yung 1689 confession, meron siyang slash 1677, 1689. Ano ba? Bakit 1677 ay nauna sa Westminster? Hindi, 1644 ang Westminster. Okay. Pero may 1644 din tayo. Pero bakit may slash yun na 1677-89? Natanong mo, ba't ba may slash yun? Hindi ko alam mo bakit? Ngayon, pwede mo sabihin. Yung 1677, doon unang nakuha yung yung document sa Petty Franz Church nila ni Nehemiah Cox and William Collins. Co-elder sila. Kaya sa mga minutes, malaki yung mind ni Nehemiah Cox sa 1689 sa particular Baptist Covenant Theology. So, hindi siya, kapag babasahin natin yung mga writings nila Hercules Collins, nila Benjamin Kitch, yung mga unang particular Baptist, yun yung view nila. Yung mga distinction ng covenant na hindi siya flattened, kagaya ng view ng Westminster na after the fall, lahat ay covenant of grace na. Sa particular Baptist, ito yung majority, if not hindi naman sila lahat, pero napaka-minority ng ibang view. Ito talaga yung view na yun yung ngayon yung kinokoy na 1689 federalism. Would you be willing to have a discussion sa isang Paedo-Baptist? Naman. Kaibigan natin. At lagi tayo may discussion, hindi lang naka-record. Like yung mga kaibigan natin, sila Ivan, sila yung mga nakaka-discussion natin. Friendly and very loving yung discussion na nangyayari. So yun yung gusto hindi lang siya recorded, pero marami na kami pag-uusap. Tama. Kasi tingin ko ang mga tao, especially sa Christianity ngayon, kailangan nila itong mga ganitong discussion. Kasi isa sa mga observation ko sa conference, sinabi ko, bata pa ang Universal Church in general.
isa ito sa dapat nilang ma-outgrow. Isa ito sa dapat nilang ma-outgrow yung differences ay maganda. Oo, ay beautiful maganda. siya. We can use that for the glory of God. As sa sanctification natin. Sa sanctification. As iron sharpens iron. Yes, exactly. So, yes, I'm willing na makipag-discuss friendly and lovingly sa isang... Ivan na lang ulit. Ivan na lang ulit. Kasi si Ivan nakatulog na dito sa double deck. Sige yan. Anyway, pero kaya natin binibigyan ng pansin yung Baptist Covenant Theology. Maraming na-reform through Presbyterian literatures. At dahil doon, na-adapt nila yung Covenant Theology. Ginawa nilang Baptist. Nilagyan lang nila ng believers baptism. So, hindi natin yun sisisihin. We love, mas madami. Honestly, mas marami akong binabasang Presbyterian compared sa... Ano bang apologetic methodology? Mas marami. Pero ang maganda nito, kapag pag-aaralan natin yung history, may sariling identity talaga yung mga particular Baptist. Mayaman yung heritage ng mga Baptist. Kaya maganda yung sinabi ni Barcelos, we are not immersing Presbyterian. We are particular Baptist. Meron tayong identity as Baptist. Hindi lang siya kopya galing sa mga PIDO. May sariling heritage, Baptist heritage. Yun yung siguro yung magandang take away kaya natin pinag-aaralan ito para makita natin na may identity ang mga Baptist. Nice. Merong question dito. Hindi ko alam kung mape-preempt ito yung mga susunod na discussion natin. Pwede mong ipas siguro. Ano ba ang layman's comparison ng Reformed sa Dispensationalist? Pwede ba mag-overlap na pareho silang Baptist pero different systems? Yes. Pwede maging Baptist like dispensational. I believe lahat ng mga dispensationalist Baptist. Kasi pinapakita nila doon yung discontinuity. In fact, tama, sino yung narinig ko na si Samuel Renihan yata yun nung sinabi niya na tama ang critique ng mga dispensationalist sa mga Pedo Baptist na pinaplaten nila yung redemptive history. Na pinag-iisa lagi nila yung church at Israel. Sabi ni Samuel Renihan, tama sila sa critique na yun. Kaso ang problem nga, sa pagdating sa dispensationalist, pinapanatili nila yung physical lineage ng Israel. Yun yung siguro malaking pagkakaiba natin. Yes. Sa mga dispensation. Though pwede maging parehas Baptist dahil doon sa understanding ng discontinuity. Pero yung mga dispensationalist is naniniwala pa rin sila sa special place ng Israel as a nation. Ako naniniwala ako na, hindi ko alam kung view mo din ito, pero ako as post-mill, naniniwala ako na isa sa eschatological markers is yung revival sa Israel. Binanggit yan sa Romans 11. Para tayo dyan. So, mayroong mangyayaring revival, but not as a special nation. But as yung mga ethnic Israelites nakakasama sa one people of God or kasama sa church. Marami nga lang. Pero, eschatological marker yon sa akin na magkakaroon talaga ng revival ang mga Hudyo. Naniniwala ako doon. Without saying na may special place pa ang nation ng Israel. Kasi yung nation ngayon ng Israel, baka ma-anti-Semitic ako dito. Hindi, kasi yun parang pendulum kasi yan, diba? Slippery slope na. Once na nagsabi ka ng masama against Israel, anti-Semitic. Once na nagsabi ka naman ng good thing about Israel, dispensation. Diba? So, yun. Magandang inuance. Magandang inuance. Pero yun nga, pagdating sa Israel, hindi na ito yung nation ng Israel, yung modern Israel, nung time ng Old Testament. Hindi na sila yon. Yes. Hindi na yon. Iba. Kasi dahil wala na sa kanila, malinaw yung sinabi ni Jesus Christ nung kausap niya yung Samaritan woman sa John 4:22-24. Diba nagtatalo sa'yo doon? Saan ba ang place of worship? Sa Mount ba na ito? Nasa Gerizim sila doon. Mount Gerizim yun or sa Jerusalem. Pero nung sagot ni Christ, darating ang panahon na ng pagsambahay hindi sa bundok na ito, maging sa Jerusalem, kundi sa espiritu at katotohanan. So parehas itinama ni Christ na wala na sa Israel. Walang either or. Walang either or. Ibago na yung pagsamba. So, may third category. May third category na ito yung itinayo niyang covenant, new covenant. So hindi na yung Israel. Ayos. May tanong dito. Ano yung sabi ni Mark, ano po view mo, brother, sa ESCA?
Pass muna. Post-meal ako, post-meal. So, ang speaker po natin ngayon ay post-millennialist. Ang host niyo din naman ay post-millennialist. So, para kami post-meal. So, ako, meron din akong ganong reading sa Romans 11. But not, hindi special. Kundi kasama sa ano? Sa church, sa One People of God. Yes, exactly. Alright, so I think, ang goal ko naman talaga dito is 1 hour kasi even ako ayoko nang bombarded ng ano. Kasi magiging natin. Magiging series to eh. Mm-hmm. So next siguro discuss natin yung specifically yung Abrahamic Covenant, progressive Mosaic Covenant, and then New Covenant. Hindi mo discuss yung Genesis 3:15? Genesis 3:15 Sige, sa susunod na lang yun na question. Related naman yun sa Abrahamic Covenant. Ayan. So yan, narinig nyo kanina, very chewable yung yung pag-aaral natin ngayon. In fact, na-summarize ko nga siya, 'di ba? So I think if nagawa ko 'yon bilang nakikinig kay Brother Eze, kayo na nakikinig diyan, I also do hope na kaya nyo din siyang mature. And if in any case na hindi sa isang bagsakan, you can always replay this video. So yun lamang po muna sa gabing ito. Maybe before we end, manalangin tayo. Sige, ako na lang. Sige, ikaw na nalangin kanina. And after doon, sige, yung closing na lang ng gospel. Let's pray. Heavenly Father, salamat po sa discussion na ito. Salamat sa pag-iingat mo kay Brother Ezek sa pupunta sa bahay namin. Salamat sa grace na ito. Salamat sa na-discuss ngayon. Pinupuri ka namin sa covenant mo sa amin and sa aming Panginoong Jesucristo na inalay ang kanyang buhay para iligtas sa mga makasalanan. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so before namin i-end ang live, last question, Brother Ezek. Ano ang significance ng covenant theology sa gospel? Napakaganda kasi kung ang isang tao ay wala pa kay Kristo, hindi niya pwedeng iharap yung kanyang sarili bilang mag-isa. Kailangan laging mayroong magkumatawan sa kanya. At ang unang kumatawan sa kanya ay si Adan. At alam natin itong first federal head na ito ay nagkasala. So hindi hiningi ng Diyos ang comment mo na ibibigay sa iyo yung kasalanan. Kundi nung nagkasala si Adan, malinaw ang sinasabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Dahil si Adan yung federal head ng buong creation at buong humanity, nagkasala ang buong humanity. At kung ikaw ay wala pa kay Christ, under ka ng federal headship ni Adan na ang binibigay lang, hindi na yun yung hindi natin na-mention kanina, wala ng power yung covenant of works. Hindi na siya redeemable. Yung covenant of works ay sira at ang effect na lang ng covenant of works ay yung mga misery, suffering, pain, sickness. Yan lang yung binibigay ng broken covenant of works. At kung ikaw ay under ni Adam, yun lang yung marireceive mo. Pero mabiyaya ang Panginoon. Pinadala niya yung kanyang bugtong na anak bilang second and final federal head. Sabi din doon, kung sinong mananampalataya sa kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dalawa lang yung pwedeng maging kabayaran ng kasalanan. Either pupunta ka sa impyerno, babayaran mo ito dahil sa pagkakasala ni Adam at pagkakasala mo rin personally. Pwede mong bayaran ito sa pamamagitan ng pagpunta sa impyerno. At doon, eternally, idadam ka ng Panginoon. Pero yung second na kabayaran, walang iba, kay Kristo. Si Kristo yung nagbayad ng eternal death, eternal punishment. Kay Kristo yun ibinigay. At tinupad niya ng perfect yung law, yung covenant niya, upang kung sinong manampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kailangan mo ng tagapamagitan. Kailangan mo ng federal head. Hindi pwedeng mag-isa ka. Kailangan may mamagitan sa iyo. At ang tanging pwedeng mamagitan lamang sa Diyos at sa tao ay ang Panginoong Jesucristo. May kinakausap kami dito sa video na ito na wala ka pa kay Kristo, manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. At doon mayroong kagalakan at may buhay na walang hanggan.
Salamat, Brother Jose. Alright, so kita-kita po ulit tayo sa susunod na podcast on Covenant Theology with Brother Ezekiel Asis. Shoutout po sa lahat ng mga kapatid namin dyan sa Reformed Baptist Church of Malabon. Maraming salamat po sa pagpapahiram sa amin kay Brother Jose. See you guys! Bye-bye.